All right, so let's open our Bibles to the book of Matthew chapter 6. Nasa aklat tayo ng Matthew chapter 6. Pinag-aaralan natin ang book of Matthew, the first book of the New Testament. At yung book of Matthew ay nagpapatunay ang thesis ni Matthew, yung pinakapaksa ni Matthew ay si Jesucristo ay ang Messiah. Si Jesus Christ ay King and Messiah. And so, dahil siya ay King, meron siyang karapatan na magturo. At so, nagbigay siya ng time na mag-instruct sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad. And so, we find one of the longest sermons that Jesus preached, crystallized in the book of Matthew, repeated not in the same occasion, but in a different occasion in the book of Luke. But Matthew gives us some emphasis here concerning the disciples of Christ. So, now ito ang timeline. This is a timeline of the whole Bible. It's important to know this timeline para alam natin kung saan tayo sa kasaysayan ng mundo, sa plano ng Diyos. And so we have, for example, we have the Old Testament. At kaya naman meron tayong Old Testament kasi yung Old Testament ay pinapakita ng mga Old Testament writers na ang Messiah ay parating. Inaasahan nila yung pagdating ng Messiah. Na pag sinabing Messiah, yan ay hindi Tagalog, hindi English. Ang wikang Messiah, salitang Messiah, ay wikang Hebrew ng mga Hudyo. At ang ibig sabihin ng Messiah ay hinirang o pinili ng Diyos. Now si Kristo, yung salitang Kristo naman, Griego yon. At ang ibig sabihin ng Kristo, Messiah. Now si Jesucristo ay ang Messiah. So siya ang hinirang, pinili, chosen, anointed ng Diyos Ama. Siya ay ang Diyos Anak na nagkatawang tao. At siya ang hinirang na maging tagapagtubos ng kasalanan ng buong sanglibutan. He is the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Lamb of God. Sa Old Testament, sikat yung lamb. Yan ang ginagamit nila sa pag-alay para mabura, kumbaga, ang mga kasalanan ng tao. Pero hindi kaya ng dugo ng mga tupa, dugo ng mga baka, o dugo ng anumang hayop na alisin ang kasalanan natin. Isa lang dugo ang maaaring gumawa nun. Yan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos para ibuhos niya bilang sacrifice ang kanyang dugo. At mabayaran ang hustisya ng batas ng Diyos na hinihingi ng batas ng Diyos. So anyway, yan yung lumang tipan. So nung sinilang si Jesus Christ at siya ay pumarito sa mundo natin at siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay, yan yung tinatawag natin New Testament. So dumating na ang Messiah. Kaya tayo nasa Book of Matthew, ito yung unang aklat ng Bagong Tipan. So perfect talaga si Matthew na maging tulay mula sa Lumang Tipan patungo sa Bagong Tipan. At pinapakita ni Matthew sa unang mga chapters, siya ang Messiah, anak siya ni David, anak din siya ni Abraham. So kung nag-aaral ka ng Old Testament, makikilala mo yung mga pangalan na yon, tanyag na mga bayani, sila Abraham, si David, and so on and so forth. So, ngayon, ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Habang siya ay nagpipreach, teach, and heal, siya rin ay nagplant ng mga churches. Marami siyang mga churches na tinaguyod. Isa doon yung church ng Samaria. Sa John chapter 4, chapter 3, chapter 4. Isa doon yung church, malamang may church before that, doon sa Betabara, kung saan nagbaptize si John the Baptist.
Pag nag-baptize sila, saan nila nilalagay yung mga na-baptize nila? Sa loob ng church. And so may church sa Betabera, may church sa Samaria, may church sa Galilee, no doubt may church sa Jerusalem, and so on and so forth. So itong mga churches na ito, yan ang plano ng Diyos, churches. So, haligi ang mga churches, pillar and ground of truth, according to Paul. They're the pillar and ground of truth. So, ang programa ng Diyos para sa kapanahunan natin ngayon ay ma-involve lahat ng mga born-again believers na pumulong at magkaroon ng church. That church is God's plan for the New Testament believers today. Now, yung kapanahonan ng mga Old Testament believers, ano yung plano ng Diyos sa kapanahonan ni David or Solomon? Temple. Nung kapanahonan ni Moses, tabernacle. So, sa lahat, before Moses, alam mo, sa kapanahonan ni Noah, ano yung lugar na sana pinulpulong ng mga tao? Yung ark. Paano naman sa kapanahonan ni Adan? Adam and Eve, where was the place? The garden. So, in every dispensation, sa lahat ng kapanahunan, may lugar palagi ang Diyos na kung saan i-design niya para pumupulong doon ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tao. And so, we have now today the local New Testament Biblical Baptist Church. Nga, kung ikaw ay saved, ibig sabihin, born again, saved, pero hindi ka involved sa local New Testament Biblical Church, saved ka. Patungo ka sa langit. Hindi usapan yung church membership sa salvation. You are saved. Ang problema, pagdating sa judgment seat ng Panginoong Hesukristo, either mauubusan ka ng rewards or wala kang rewards na maaasahan sa Diyos. Dahil hindi ka naglingkod sa Kanya sa loob ng Kanyang dispensational place of worship and service. Okay? So, nasa sa inyo na yon, okay? Yung iba sa inyo, tumanggap sa Panginoon, pero hindi pa na-baptize. Yung baptism ninyo, yan ang unang hakbang para ikaw ay masali sa church. Now, yung unang hakbang, kailangan gampanan. Do it by faith. No? Pinag-uusapan natin this morning, by faith. Lahat naman ng lahat ng buhay Kristiyano ay buhay ng faith talaga. It's a life of faith. So, yung iba sa inyo, yung next na hakbang, baptism. Tapos, pagkatapos ng baptism, active church membership ang hakbang. Maghanap ka ng lugar o ministry sa church na makakatulong sa gawain ng Panginoon. Either teaching, preaching, music ministry, or children's ministry, or discipleship ministry, or door-to-door house witnessing, or literature distribution, anything that you can do to further the work of the Lord. And God will give you grace to enable you to perform your ministries for the Lord. Tapos siya pang magbe-bless sa'yo, siya pang magre-reward sa'yo. And so, sa calendar ng Diyos, hindi magtatagal ang New Testament church age natin. Hindi tayo mananatiling church age. Isasarado din ng Diyos yung kapanahonan na ito. At bubuksan ng Diyos yung susunod na calendar niya. And that is the tribulation period. 7 years tribulation period. 7 years. Lahat ng mga saved, whether you are a church member or you are not yet a church member, as long as you are saved, born again, aakyat ka sa rapture. Hahakutin tayo ng Panginoong Hesukristo para siyang magnet. Lahat ng bakal, halimbawa, mahilig kayo maglaro ng magnet. Nung bata ako, mahilig ako sa mga science experiments. You get a magnet
at idaan mo yung magnet sa lupa, lahat ng metallic na may element ng metal, ma-attract ng magnet yon. Yung walang metallic element, mananatili sa lupa. So, ganun yung rapture. Si Jesus Christ ay bababa, hindi sa Olive, sa Mount Olive. Pansinin niyo yung sabi ng scriptures. Huwag niyong isipin na yung second coming ay parehas sa rapture. Now, yung rapture, part 1 ng second coming. Pwedeng sabihin yon. Ito, part 2, yung kanyang muling pagbabalik. Ito, ang pagbalik niya sa ulap lang. He is returning in the clouds. Dito, yung return niya sa Mount Olive. Sa Mount of Olives ngayon sa Jerusalem. At saka bibiyakin niya yung Mount of Olives dito sa kanyang second coming. Pero, before na babalik siya in His second coming, hahakutin muna niya lahat ng mga saved. Now, so if you are born again saved, kahit na hindi ka baptist, basta you are saved, kilala mo si Kristo, ma-attract ka kay Jesus Christ. Ayun, gigising ka, nasa langit ka na. You are with Him forever to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tapos yung mamahal natin sa buhay, na yumao na, dadalhin ni Kristo yung kanilang mga kaluluwa, tapos yung kanilang mga katawan na nakaburol or whatever, sila ay i-unite ng Diyos yung katawan nila sa kanilang kaluluwa, and we will meet them in the air with the Lord. Isang malaking reunion ang maaasahan natin bilang Kristiyano. Are you ready for that? Amen. No? Sana. Sa lifetime natin. Alam mo sa Bible, may isang generation ng mga Kristiyano na hindi makakatikim ng kamatayan. Yan yung rapture na pinag-uusapan natin. Sana sa lifetime natin ito. Pero kung hindi ito sa lifetime natin, it doesn't matter. Kasi pag save ka, edi ibig sabihin, hindi ka na makakatikim ng kamatayan sa impyerno. Hindi ka lalagay sa impyerno dito habang may time dito yung impyerno. Lahat ng hindi saved, diyan ang pasok. Yung impyerno ay temporary lang. May mas permanente kaysa sa impyerno. Ang permanente dito ay yung lawa ng apoy. So, may mas malaki pang lawa ng apoy kaysa sa impyerno. Eto, lahat ng mga nandito sa impyerno, bubuhayin ng Diyos yan maguli, tapos isasama yung katawan nila dito sa Great White Throne Judgment, at lahat yan ihahagis sa lawa ng apoy. Kasama na yung Antikristo, kasama na yung halimaw, kasama na yung false prophet, lahat ng mga hindi saved magmula sa simula kay let's see, Cain. Naalala niyo si Cain? Okay? Lahat ng yan, Cain, lahat pasok dito. Pero kung ikaw ay saved, wala na ito. Hindi ka nahahatulan ng Diyos dito. Bakit? Kasi yung kapalit natin, hinatol na. Sino yon? Si Jesus Christ. Siya ang kapalit natin. Kaya nga, kung tinanggap ko si Jesus Christ, kinuha niya yung aking mga kasalanan, pinako niya sa krus, tapos hinatol siya ng Diyos Ama. Kaya hindi ka na pwedeng hatulan ng Diyos kung ikaw ay na kay Kristo. Hindi ka na matatakot sa hatol ng Diyos. Now, hindi na tayo hahatulan dito, pero yung hatol natin bilang Kristiyano ay sa judgment seat of Jesus Christ. Christmas. Judgment seat of Jesus Christ. Balang araw, magtuturo tayo ng pag-aaralan natin ng bawat isa nito para maging mas malinaw. So anyway, so sa judgment seat of Christ, so ngayon, may mga Hudyo na hindi sila sasama dito kasi hindi sila tumanggap sa Panginoong Hesukristo.
Nagmatigas ang ulo nila. Ayan. Kahit nung dumating si Kristo nga, inaalay ni Kristo yung kaharian ng Diyos. Hindi nila tinanggap, rineject siya. Rineject yung hari, kaya rineject yung kaharian. So yung mga Hudyo na yan, na hindi tumanggap sa Panginoon, pag namatay sila, bagsak sila dito. Pag buhay sila, papasok sila dito sa tribulation. Okay? So, unsaved Jews, papasok sa tribulation. Unsaved Gentiles. Sino yung Gentiles sa Bible? Yan, tayo yon, yung mga hindi Hudyo. Pilipino, Russian, Amerikano, Korean, ano pa yung mga whatever. Basta hindi Hudyo. Okay? Kung hindi ka saved, papasok ka dito. Ngayon, yung mga hindi saved, may pagkakataon na ma-save naman sila. Basta hindi nila tinanggihan, hindi nila rineject si Jesus Christ. Pero lahat na nag-reject kay Jesus Christ, papasok sila sa tribulation at paniniwalaan nila ang kasinungalingan na ibubuhos ng Diyos sa mundo. Isa doon yung Antikristo. Lahat sila papasok sa sakop sa kamay ng Antikristo. Yun lang mga Hudyo at saka mga Gentiles na nagsabing, nako, nagkamali kami. Tama yung mga Kristiyano. Sana nakinig kami doon. Sana tinanggap namin si Jesus Christ. Well, mula ngayon, nagsisisi na ako, tinatanggap ko si Jesus Christ ang aking Messiah, ang aking Panginoon. Yun, magmula nun, sila ay saved. Pero hindi sila sasama dito. Huli na ang lahat, tapos na yan. Ngayon, mag-e-endure na lang sila. No? Mag-e-endure yan. Dadaan yan sa 7-year tribulation period. Malamang mamamatay. Kasi ang daming mamamatay dito sa unang judgment pa lang ng Diyos. Sa tribulation na ito, halos 1/3 ng populasyon ng mundo mamamatay. Imagine China, kalaki-laki ng China, bigla na lang mamamatay yung mga Chinese. Halimbawa lang. Maraming bang tao yon? Is that populous? Yes, very populated country. And one of the early judgments, sa 7-year tribulation, mamamatay yung 1/3 ng population ng mundo. Tapos malalason yung tubig, malalason yung nature. Nako, ang daming mamamatay. Death is going to be horrible here. And so, I share this with you para lang sabihin sa inyo that when Jesus was preaching and teaching, He wanted to prepare His disciples. Whether here. Kasi magkakaroon naman siya ng mga disciples dito. Anong gabay nila? Eto yung gabay nila. Blessed are blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kaya kayong mga Hudyo na na-save, na nasa gitna ng tribulation, yes, nakakaawa ang mangyayari sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, you will inherit the earth. Kayong mga Hudyo na nandito, you are persecuted. You are persecuted ng Hamas ngayon. Kung ikaw ay saved na Jew, huwag kang mag-alala, you will inherit the earth. O yung mga Hudyo nung kapanahonan ni Kristo, ilan lang ang tumanggap sa Kanya. Marami ang sumunod, maraming mga disipulo, umabot ng libo-libo, milyong-milyon ng mga disipulo niya. Pero nung napako siya sa krus, by that time, naubos ang daming mga tumalikod sa Kanya. Lalo na nung nagturo siya, kainin niyo ang katawan ko, inumin niyo yung dugo ko. Dami mga disipulo. What? Anong ibig sabihin nung kainin ka tapos inumin yung dugo mo? What? Hindi na sila sumunod sa Kanya. And so, that's John chapter 6, verse 66. Bahala kayo doon. 666. Anyway, so,
Jesus had to prepare His disciples regardless of where they are in the scheme, in the plan of God. He had to prepare His disciples. And so He begins to teach and preach about these things. So, now, we are in Matthew chapter 6 verse 19. So ipinagpapatuloy niya yung kanyang pagtuturo. And in Matthew 6, we see that sa mga early verses, natuklasan natin yung avoiding hypocrisy. Huwag tayong maging hypocrite. No, wag na yung motivations natin kaya ginagawa natin hindi para makuha yung pagpupuri ng tao. And ngayon, tuturuan tayo ni Jesus Christ sa Matthew 6:19 hanggang katapusan na iwasan yung worldly mindedness. Avoid hypocrisy, Matthew chapter 6, the early part, and the latter part of Matthew 6, avoid worldliness. Worldly thinking. Worldliness. And so, yan ang enemy ng Kristiyano. Hypocrisy and worldliness are the enemies of Christianity. Let's pray and ask the Lord to bless, and we'll look into the Scriptures. Father, we thank you that Jesus made clear the plan of God for our life, and that we can look at the Scriptures, and we have the whole Scripture in front of us, and we can put these things together and find out where we are and find your will and way for our lives. Even for today, even right now, we can be in your will. And I thank you for that. Encourage our hearts. I pray the Holy Spirit would change what needs to be changed in our lives so that we can be pleasing to you. And Father, I pray that you bless and strengthen. I pray that you forgive us our sins and cleanse us. I pray for those who don't know Jesus as Lord and Savior that today would be the day they get saved, and that true biblical change could take place in their hearts. And we ask that you help us now in Jesus' name. Amen and amen. Let me give you a side note. Kaya yung church hindi mabisa sa iba, at kaya yung church nagiging mabisa sa iba, ay dahil sa salvation. Kung ang tao ay hindi saved, kahit ano ang counsel na ibigay mo sa kanya, payo, scriptures, kung hindi save ang tao na yan, wala siyang kapangyarihan na gumawa ng godliness. Now, on the other hand, kung ang tao ay born again, saved, tunay na nagsisi, tunay na tinanggap si Jesus Christ, they have the Holy Spirit living inside of them, and the Holy Spirit of God will change them. Maasahan mo. Papalitan sila ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. And so, why is it the church is not effective? It could be because yung mga nasa loob ng church ay hindi saved. That could very well be. Now, ang daming programa sa mundo. Yung mga public school, sabi nila, payagan ka namin, Pastor, pasok ka dito, turuan mo yung mga kabataan. Question, kung sila ay hindi saved, bakit inaasahan mo na may mapupulot sila? O magiging maganda ang buhay nila? No, unless a person is born again, they cannot receive the things of the Spirit of God. Okay, so, wag nating aksayahin yung panahon natin sa walang kabuluhan. Okay? We need to be witnessing for the Lord. Kung ang tao ay hindi saved, ang kailangan natin gawin, magbigay witness. Pag-usapan natin yung gospel, pag-usapan natin yung word of God, para marinig nila yung magandang balita, para sila ay magsisi at tumanggap sa Panginoong Yesukristo. At kapag nangyari yan, diyan magsisimula talaga yung change sa kanilang buhay. The Holy Spirit can guide and lead and so on and so forth. There can be growth because there's life. And so, now, so, Jesus, sinong kausap ni Jesus dito sa Matthew 6? So don't forget the context. In Matthew 5, 6, and 7, He is speaking to His disciples. He saw the multitude.
That's mixed multitude. And then he went up the mountain, and the disciples came up to hear him preach and teach. And so, is Jesus anticipating a change in his disciples? Yes, he is. So, kailangan ba ng mga disipulo na marinig yung salita ng Diyos para magbago yung buhay nila? Yes. Okay. So, the more you go to church, the more you will hear the Word of God, the more you can change to conform to the Word of God. The less you go to church, the less your growth will become spiritually. Tingnan mo kung less yung church mo, less yung growth mo. Kung more yung church mo, more yung growth mo. Kasi nakabase yan sa salita ng Diyos. You see? Hindi naman yan mystery. It's not a mystery. This is simple. The more time you give to the Word of God, the more change you can expect in your life. The less time you give to the Word of God, the less growth you will have as a Christian. So, think about that. Now, Matthew 6:19, nagsisimula na naman si Jesus Christ na magturo. Now, previously, He said, basically, in many words, avoid hypocrisy. When you pray, when you give, when you fast, when you forgive, seek not the glory of men. Seek not the applause and approval of men, to be seen of men. For you have no reward if you serve or worship as a hypocrite. So ngayon, medyo bago naman ang theme. There's another theme, pero avoid din. Avoid worldly mindedness. Ano itong worldly mindedness? Now this morning, Brother RJ was preaching on Moses. And perfect example ng isang tao na nagdesisyon na hindi ko gagawing langit itong lupa na ito. Hindi ito ang langit ko. At yung mata ko, hindi ko ipapatong kay Pharaoh, hindi ko ipapatong sa prinsesa, hindi ko ipapatong sa kayamanan ng Egypt. Ipapatong ko yung mata ko sa kalangitan kung saan ang Diyos at sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tao. And so, here Jesus is exactly talking about avoiding worldly, earthly thinking, earthly mindedness. So, nagsimula siya sa verse 19 hanggang 21 with the idea of laying up treasures in heaven. Laying up treasures in heaven. So verse 19, it says here, lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Okay, so ano yung utos ng Panginoon? What is the command? Lay not up treasures upon earth. Now, Jesus didn't say, don't lay up treasures. He said, don't lay up treasures upon earth. Okay? It's not about not laying up treasures. So, pwede bang sabihin na interesado ang Diyos sa physical and spiritual well-being ng kanyang disciples? Yes. Involved ba dyan yung paggamit ng disciples ng pera? Is that included in the discipleship of Jesus Christ? The use of finances and money? Yes, it is. Yes, it is. Dito mali. Ang ibang mga churches, ang ibang mga Kristiyano, ay sa church, hindi pwedeng pag-usapan ng pera. Hindi pwedeng pag-usapan yung treasure. Sige nga, ikaw tumayo ka dyan sa sermon ni Jesus Christ. Ops. What do you mean treasures? What are you talking about treasures? I thought the Christian life is just spiritual. Yung church kasi pang spiritual lang yan. Walang implication. Yung
pagsisimba natin sa practical life. See? Ayan ang bulok na pag-iisip. No, bawat aspeto ng buhay, merong turo ang Panginoon patungkol doon. Paano ka mabuhay? Paano ka kumain? Paano ka mamatay? Paano ka magsimba? Anong gagawin mo sa sweldo? Anong gagawin mo sa trabaho? Anong klaseng estudyante ka? Anong klaseng asawa ka? Sa pag-aasawa? Lahat ng aspeto ng buhay, covered yan ng salita ng Diyos. Yung lang backslider. Surrender ako sa Diyos, wag lang sa music. Yung music, sa akin yan. Thou shalt not steal. Okay ako doon. Paano naman yung paggamit mo ng worldly music? That is my life. That's my private life. Anong private life mo? If you are saved, Jesus Christ is in you. Wala kang private life. Baka may double life ka. Yung sermon last Sunday, yun. Para yung sa mga may double life. Ano yung double life? Masigasig dito, pero pagdating sa bahay, bulok. Dito, hindi ka nagninigarilyo, umiinom. Sa bahay, bulok. Ayan ang double life. At sinabihan na tayo ng Panginoon, huwag tayong double life. Okay? Hindi ko i-repeat yung message. Pakinggan na lang ninyo. But, here, Jesus is saying, lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. But, verse 20, lay up for yourselves treasures. Where? In heaven. So yung attitude natin patungkol sa pera ay under scrutiny ng Panginoong Jesucristo. Sakop din pala yan ng discipleship natin. The Lord Jesus warned His disciples about coveting the praise of man in the early chapter of 6. Ngayon, He is warning His disciples about coveting the treasures of the world. So, if hypocrisy is coveting the praise of men, worldly mindedness is desiring the security, and trust is put on money instead of the Lord. That is worldliness. So, hypocrites look to man for their rewards, and covetous look to treasures for their rewards. So, sinong nauuna sa buhay mo? God or Mammon? And so, yan ang itatalaki natin ito sa mga susunod na linggo. We're going to look into that. But for now, we're just considering comparing treasures. I want you to see. Number 1, lay up. Alam niyo bang ibig sabihin ng lay up? Pag nag-basketball kayo, marunong ba kayo lay up? Hindi yun ang lay up na pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan ng lay up ay pag-imbake, pag-store of goods for future use. Savings. Kaya ang tao na walang pera ay nahihirapan kasi walang nagturo sa kanya kung paano mag-spend, mag-save, mag-invest. Ang alam lang niya, spend. Tapos bukod sa regular spending, may bisyo. Alam mo, kahit na milyonaryo ka, kung may bisyo ka, mauuwi palagi yan sa zero. Drugs, alcohol, or whatever. Gambling, okay, whatever. So, hindi nagiging sapat yung pera. Bakit tuwing pagdating ng katapusan, o pag ganito, bakit ganito ang nangyayari? Examine how you spend
Examine what comes in, what you spend, and make cuts. Kung ayaw mong maipit, matuto ka na mag-save. Matuto ka na mag-invest. Matuto ka magkaroon ka ng emergency fund. Ano yung emergency fund? Yung pag may nangyari sa'yo, at least meron kang konting ipon para hindi masira yung buhay mo or whatever. So, lay up is something that Jesus wants all of us to do. He wants us to lay up, to put our goods in store for future use, to keep in store, to reserve, or to save. Anong ililay up natin? Sabi dito, treasures. So anong ibig sabihin ng treasures? Anything that has to do with wealth, kayamanan. Lay up treasures. By the way, Jenica's here. She is a communication specialist, di ba? Alam mo, Jenica, yung Greek word ng treasures is thesauro. Thesauro. Kung saan nakukuha yung thesaurus? Yung thesaurus kasi, words yon. Pag nagsulat kayo ng, saan yung mga estudyante natin? Mikey. Pag nagsulat ka ng thesis, at gusto mong palawakin yung thesis mo, Kate, alam ni Kate ito, gumamit ka ng thesaurus. Para hindi palaging isang word lang ang gagamitin mo. Meron palang iba pang words na pwedeng gamitin. Thesaurus yon. So, did you know that treasures are tied in words? It's amazing. Well, what's the greatest words on earth? The Word of God. So ito dapat ang gugulin ninyo. Spend time in the Word of God. This is the greatest treasure on earth. The Word of God is the greatest treasure on earth. The greatest treasure on earth. And again, the more you're in the Word of God, the more rich your life will be. So, anything laid up in store, wealth is a treasure. Now, the Lord is not saying to do away with your treasure. Ang ginagawa ng Panginoon dito, hindi niya sinasabi, huwag kayong mag-imbak, huwag kayong mag-save. Ang ginagawa ng Panginoon dito, linalagay lang niya yung priority natin sa tama. Huwag niyong unahin yung mundo. Huwag niyong unahin yung sarili ninyo. Unahin ninyo yung kingdom of God and His righteousness. Yan yung theme. Matthew 6. Tatalakayan natin yun sa hinaharap. Foundational lang message ito. Jesus is encouraging us to set our priorities correct. Unahin natin yung mga bagay na eternal. Hindi yung mga pansamantala. Imagine, mga Kristiyano, sa lahat ng tao sa mundong ito, ang mga Kristiyano dapat naunawaan nila ito. Yung mga energies natin, huwag natin aksayahin sa mga bagay na hindi mananatili, na pagdating natin sa judgment seat of Christ, anong sasabihin natin sa Panginoon? Lord, ginugol ko yung oras ko sa K-pop. Alam ko lahat ng mga hits. Alam ko lahat ng mga style nila. Pagdating sa kuko, I got it. Pagdating sa buhok, alam ko yung mga style na yan. Garantisado sa judgment seat of Christ, walang kwenta ang K-pop. Pero sinasayang ng mga young people ang oras nila sa mga bagay na walang kabuluhan sa eternity future. Habang maraming mga kaluluwa umuwi dito, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo, imbis na ma-effect mo sila para dito, na-epekto pa sila para dito. Meanwhile, ikaw, na sinasabi mong Kristiyano ka, papunta ka dito if you are truly saved. Brother Bill, tinatakot mo naman kami. Baka
Baka sinasabi mo, hindi ako saved. Kung kaya kong takutin kita patungkol sa salvation mo, baka talagang hindi ka saved. I'm just saying, okay? Pag-isipan mo, you evaluate in the light of eternity, saan mo ginugugol yung oras mo? Saan mo ginugugol yung treasures mo? Saan mo linalagay yung priorities mo? Yung priorities mo ba dito? O baka yung priorities mo, wala dito. Ano ba ang importante sa buhay mo bilang Kristiyano? Where are you laying up your treasure? You are laying up treasures whether you know it or not. You are investing your time. Si Brother Bill, kaya ayaw ko nang pumunta dito kasi sermon ka ng sermon. Kaya ka binigyan ng magulang kasi balang araw magiging magulang ka rin. Kaya kung ayaw mong merong, ano yun? Sungay, yung mga anak mo, magpakatino ka na ngayon bilang anak. Kasi kung hindi mo makontrol yung sarili mo, ba't aasahan mo yung anak mo? Makokontrol niya yung sarili niya? Apart from the grace of God? Where are you laying up your treasure? Where is your heart? Nasaan yung heart mo dito? Brother Bill, yung heart ko wala dito, pati isip ko, tulog nga ako eh. Where is your heart? Is your heart in the Word of God? Or is your heart on Facebook? Brother Bill, anti-Facebook ka ba? Hindi. Kung may face lang ako, talagang magpe-Facebook ako. Ang problema, wala akong face. Yung face ko pangit. Kaya ako, non-Facebook. But what I'm saying is, pansinin mo kung saan mo ginugugol yung oras mo. Sa mga bagay na walang kabuluhan. Nothing on earth should be our riches, our portion, in relation to the future. Ha? Sa tingin ninyo, yung mga ginagawa natin, naapektuhan ba ito? Na-influence ba nadadala ba natin yung mga mahal natin sa buhay sa Panginoon? Kung makita ng mahal ng buhay natin, yung pamumuhay natin, mapapanalunan ba natin sila kay Kristo o hindi? The things of earth are subject to decay and thievery. All earthly treasures are subject to loss. Ano yung mga earthly treasures natin? Clothes, food, and wealth. Ayan yung earthly treasures natin. Lahat ng tatlong yan, subject to corruption. Mga ilang linggo lang, yung clothes natin, ninipis. Tapos, butas. Yung iba nga, may moth. Ano yung moth sa Tagalog? Moth. Ha? Amag. Amag. Moth. Yung food. Yung food ba, nagtatagal ba yung food? Ilang oras lang. Panis na. Yung mga jellies nga natin, panis na. Kailangan palitan natin yung jellies natin, ha? Remind me, ha? Pagkatapos nito, tapon natin yung old jellies. Yan na nga, napapanis. Pero ang daming nabubuhay para sa food, para sa clothes, at para sa wealth. Alam mo yung wealth? May pakpak. Dumadapo at umaalis din. The treasures upon earth should never be our central joy and happiness. Money should not dictate to us our joy and our happiness. Our greatest joy ought not be earthly wealth or possessions. Yung greatest joy natin dapat yung glory of God. Yun ang greatest joy natin, na maluwalhati ang Diyos. Yun ang pinaka-joy natin bilang Kristiyano, na sana maluwalhati ang Diyos.
We must learn to be satisfied. Not more, more, more. More! More! Did you ever notice na ganito yun eh. Pag nakakita ka ng advertisement, nagke-create sila ng isip na kailangan mo ito or hindi ka magiging maligaya kung wala ito or kailangan ma-achieve ko yan. Tapos pag nakuha mo, akala mo satisfied ka na. Hindi. Nakuha mo. Okay, masaya. Mga ilang linggo lang. More. More. Gimme, gimme, gimme. My name is Jimmy. And we are naturally selfish. When are we satisfied? Walang satisfaction sa flesh. Una, isang beer. Sa susunod, 2 beer. Sa susunod, 3. Hindi naman mura. Kaya nauubos yung ipon sa wala. We're not satisfied. More, more, more. We must not learn to put our hope on earthly things. By the way, pagdating dito, okay, so tribulation. Anong susunod sa tribulation? Millennial Kingdom. Pagkatapos ng Millennial Kingdom, 1,000 years ito. Anong susunod? Ha? Ano? Eternity future. Okay. Before eternity future, Great White Throne Judgment. Pagkatapos ng Great White Throne Judgment, renovation. Gugunawin ng Diyos lahat. Gugunawin ng Diyos lahat. Kumusta na yung lote? Kumusta na yung bahay? Kumusta na yung palasyo? Kumusta na yung campaign? Kumusta na yung eskwela? Nabuhay ka para sa activity. Gugunawin ng Diyos. Now Jesus said, lay up not for yourselves treasures upon the earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. So there are eternal things. Remember this, the eternal things are the best things. The eternal things are the best things. Yung kaluluwa mo, eternal yon. Yung katawan natin, pansamantala lang. Amen. Balang araw, matutunaw din, mawawala rin itong katawan. Pero yung kaluluwa natin, eternal, precious yon. Ingatan mo yung kaluluwa mo. Yung Bible, this is eternal. Yung book na ito, eternal yan. Yung church, hindi naman eternal ang church. Pero ano yung langit? Malaking church yon. Eternal things are the best things. True security is God's blessing now and then rewards later. O kung mag-surrender ka sa Panginoon, tingnan mo, ang blessing ibubuhos ng Diyos sa iyo ngayon, tapos may maaasahan ka pang reward later. Kung talagang mag-surrender ka sa Panginoon. Tapos, meron ka pang inheritance. Ano yung inheritance? Ano sa Tagalog yung inheritance? Mana. May mana ka pa. Tingnan mo, last verse. Look at 1 Peter chapter 1 verse 4, which is our first other outside reference. The first and last. 1 Peter chapter 1 verse 4. 1 Peter
1 Peter chapter 1 verse number 4. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready? To an inheritance incorruptible and undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you. So may reservation ka na. May inheritance ka pa. Ano yung inheritance? Mana. So balang araw, meron tayong mamanahin sa Diyos. Yung glory ng Panginoon, mamanahin natin. May reservation pa tayo. Kung ikaw ay saved, if you're born again, you have a reservation in heaven waiting for you. You ever tried to go to a hotel without a reservation? I had a friend, his name was Donald Fly. Donald Fly. Kaya pinangalan ko si Joseph, Donald, dahil sa kaibigan kong si Donald Fly. It's one of the Donalds that meant something to us. Donald Fly was 78, 79 when he stood as the best man in my wedding. Siya yung best man ng wedding namin. Senior na yon, pero siya ang best friend ko. Kasi marami akong natutunan sa kanya. Kapag meron kang senior na kaibigan na nagtuturo sa'yo ng Bible, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi hindi sila loko-loko. Alam nila kung ano ang tama, mali. Gabay sila sa buhay. Ang dami nilang naranasan. Para hindi ikaw makaranas ng masama, tinuturuan ka. Makinig ka sa mga ganon. Now, si Donald Fly, at saka sabi niya sa akin ng isang Pasko, Brad, total, tayo-tayo lang sa Pasko. Gusto kong makakita ng mga eroplano na bumababa galing sa Chicago Airport. Sabi ko, gusto mo talaga yung malapit dun sa malapit sa airport? Oo, para makita ko yung mga eroplano. Sabi ko, sige, try natin. So, punta kami sa Chicago. 1 oras yung biyahe papuntang Chicago. Pagdating namin sa Chicago, sabi ko, Dan, sabi ko, Sir, Mr. Dan, sabi ko, Mr. Fly, sabi ko, kain muna tayo ng breakfast. Sige, saan tayo kakain? Ang dami mga hotel sa Chicago. Lahat sila nagba-buffet ng breakfast buffet. Sabi ko, mura na yun. Kasi breakfast buffet, di kakain tayo. So, sabi niya, sige, punta tayo doon. Pinark namin yung sasakyan. Pasok kami. Ang tawag sa hotel na ito sa Chicago, The Peninsula. The Peninsula. Ang laki. Sobrang laki. Tapos, syempre, Pasko. Pagpasok namin, may orchestra sa second floor. Ang ganda. Ang daming kumakain. Ang laki ng buffet table. Sabi ko dun sa sa concierge desk, sabi ko, pwede ba kaming kumain sa buffet kung magbayad kami? Oh, no, sir. Sabi nila, no. You have to have a reservation. Sabi ko, yabang. How much is a reservation for one night? Sabi niya, $1,000. So ano yun sa Tagalog? Ano yung translate niya? Hindi, 1,000. 55,000 pesos. Isang gabi. Isang gabi lang. Pag nabayaran mo yun, pwede ka nang kumain sa buffet. Sabi ko, kamahal-mahal naman ito. Sabi nila, Sir, hindi ka pwedeng kumain, wala kang reservation. However, meron kaming restaurant sa taas. Kahit na wala kang reservation, basta magbayad ka, pwede kang kumain. Sabi ko, Mr. Fly, ano sa palagay mo? Sabi niya, tara, akyat tayo. Umakyat kami. Yung naupo kami, yung menu binigay sa amin. Isang tasa ng kape, $20. Ano yung $20? Ha? Isang tasa ng kape, 4,000 pesos. Sabi ni Mr. Fly sa akin, Bill, anong ginawa mo sa akin? Anong pinasukan natin? Sabi ko, Mr. Fly, nakakahiya na nakaupo na tayo dito.
Sabi niya, kung tumayo ka, tatayo na rin ako. Sabi ko, Mr. Fly, tayo na tayo, alis na tayo. Sabi niya, bahala ka, ako nung gagawin mo. Sabi ko, hindi, mag-order na lang tayo. Sabi ko, tubig. Totoo, sabi ko, tubig. Tapos yung pinakamurang pancake nila, kamura-mura, $15. Ano yun? What is that? Ha? 750 pesos. Pancake na kaliit-liit. Si Mr. Fly naman, syempre, gusto niyang kumain ham at saka egg. Sa kanya, $20. Balik na naman siya sa, ano yan? 20? What's 20? 1,000. Ha? 1,000. 1,000 pesos para sa ano niya. Pero, kakainin niya. Pag sabi ko, no, Mr. Fly, kamahal-mahal dito. Nakaupo na kami. Binigay sa akin yung pancake. Kaliit ng pancake talaga. Ganyan kabilog. Tapos merong strawberry sa taas. Syrup, yun lang. Sabi ko, ang hira itong pagkain na ito. 750 pesos ito. Tapos si Mr. Fly naman, binigay sa kanya yung, alam mo yung ham na, Canadian ham na napakaliit? Tapos itlog na, kakaunting itlog. Yun. Sabi niya, ano ba ito, Bill? Sabi ko, huwag ka na magsalita. Sige na, kain ka na. Nung hiniwa niya yung ham, lumipad yung ham. Nahulog pa sa carpet. Sabi niya, Bill, kunin mo yung ham. Kunin mo yung ham na yan. Kamahal-mahal ng ham na yan. Sayang yung ham. Pinulot ko, linagay ko sa plato niya. Sabi ko, wag na. Alam mo, Mr. Fly, hindi pa tapos. Magtitip pa tayo nito. Titip pa natin yung waitress. Kamahal-mahal. Doon ko natuklasan yung lesson. Kung wala kang reservation, hindi ka pwedeng pumasok. So, here in 1 Peter, sabi, reserve for you. So, meron ka na bang reservation sa langit? Kung tinanggap mo si Jesus Christ, you are saved. May reservation ka na. May plano na ang Diyos para sa buhay mo. He wants to bless and reward you. The question is, will you lay up treasures in heaven instead of being worldly minded, focusing all your energy here on nothing? Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your word. We ask, God, that we would pay attention to the Spirit of God as He speaks to us, Lord. We need to prioritize the things of heaven, the things that matter. Help us, Lord, to work to see souls come to know Jesus as Lord and Savior, because souls are eternal. And those are the things that really matter, are the souls of our loved ones and our friends, and even our enemies, that they would come to know you as Lord and Savior. We ask that you help us through the Holy Spirit to invest our treasures, our time, and our talents towards the eternal things. Help us to avoid earthly-minded things, worldly-minded things. Help us to see through all the satanic illusion, to see the reality and the glory of Christ at the end, that we would live for the future that'll matter for eternity. We ask these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.